Ngayong gabi, bukol sa kamay, 20 taon nang iniinda ni Tatay Jose. Magamot pa kaya? 6 na taon nang di magkaanak. Paano kung iwan ng asawa? Tindero ng prutas, lubog sa utang. May kapansanan pa. Makaahon kaya? Paano mararanasan ang joy sa kanilang buhay? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kapit Lang, God is Joy. Susunod na. Hello and welcome to Day 9 of Kapit Lang, God is Joy. Yes. We're here to tell you that our God is faithful. Sa lahat ng kumakapit at umaasa sa Kanya, meron siyang pangako. Di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. He promises to supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And as He blesses us, He uses us to bless others. Kaya meron tayong humanitarian arm called Operation Blessing. Ito ang ating daluyan ng pagpapala na nagbibigay ng galak at pag-asa sa mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan. Tutulungan natin yung mga may sakit, nasalanta, walang pangkabuhayan at nawawalan na ng pag-asa. Ayan, hindi ba lahat yata tayo, Peter, no, Alex, nakasali na rin tayo sa isang Operation Blessing Mission. Pero ikaw, Peter, ikaw ang pinakamarami. Being president of Operation Blessing, you have always been out there in the field and seeing to it that the help that people gave reach the people that need it most. Hindi ko na matandaan sa kadami, no? But it's always a blessing to be there, talaga. Ayan, tikita mo, medyo matagal na yan, no? Yeah, I remember, no? When we gave wells, no? Iba't ibang, yan talagang sobrang tagal na kasi iba na yung buhok ko dyan. Makapal pa. But ikaw naman, Alex, marami ka nang nasalihan na programa ng Operation Blessing. So, what impacted you the most? Well, para sa akin, yung pa rin, yung sa Community of Hope, dun sa after Typhoon Yolanda, kasi yun ang pinakamatindi. Yun, namigay tayo ng mga bangka, namigay tayo ng mga kambing, no? At napakarami pa. At ganun din yung sa Cebu, yung merong natamaan ng sumpak, parang naging emergency, naging emergency ICU unit yung sila mismo, right there under yung tinamaan ng sumpak. Talagang grabe ang impact, no? How about you, Kata? Well, nabanggit mo yung Community of Hope, di ba? Nagtayo tayo ng mga bahay doon, no? A whole community ng hundreds of homes ang ating naitayo doon, ano? At saka dyan din sa Leyte, naalala ko, Peter, nagtanim at nag-aani rin kami. Oo, kasi tinutulungan natin mga kababayan natin to be really self-sufficient, di ba? Hindi lang pang-isahang tulong, kung hindi for them to have some kind of livelihood at makapagsimula muli, kagaya nung nagganap sa Tacloban o sa Leyte, di ba? That's so true. And what a privilege to be a blessing to people in need. And thanks to your donations these past 8 days, we will be launching many more Operation Blessing missions to different parts of our country. Your financial gifts have amounted to 2,707,401. Let's double, even triple this amount. We are on live for 1 full hour, so you have plenty of time to call and make that donation. Salamat po sa inyong suporta. Mas maraming lugar na mararating ang ating Operation Blessing Mobile Clinic. Ito ang aming paraan ng pagbibigay ng medical services sa mga taong walang kakayanan na pumunta sa mga health center o sa ospital. Katulad ni Mang Jose, isang magsasaka na 20 taon nang may iniindang kapansanan. Tayo na sa kanyang sityo sa Zambales. Kilala bilang masayahing tao si Tatay Jose sa kanilang barangay. Hindi nagbago ang kanyang pagiging masayahin sa kabila ng iniindang bukol sa kamay. 2 dekada nang tinitiis ni Tatay Jose ang bukol. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ito sa paglaki. Ito po gusto kong maalis na itong pinoproblema ko rin siya na kundan. Pina-x-ray ko sa Zambales Clinic ito. Ang sabi ng doktor, wala naman sila nakitang problema. Kaya isip ko, walang problema rin, di ba? Dahil doktor na nagsabi. So, pinabayaan ko lang siya.
Dahil sa paglaki ng bukol, hindi niya magawa ang kanyang trabaho sa bukid. Ang hindi ko nagagawa sa ngayon, yung pagsibak ng kahoy, mga ganyan, pagtabas-tabas, dahil tumitilapon na yung itak, kaya baka ako makadisgrasya na ako. Kaya hindi ko na ginagawa yung mga yan. Nang magtungo ang Operation Blessing sa Sitio Reserva, Kadmang, Zambales upang magsagawa ng medical mission, sinamantala iyon ni Tatay Jose. Agad na napansin ng isa sa mga volunteer doctors ang malaking bukol sa kamay ni Tatay Jose. Agaran niyang nilapatan ito ng paunang lunas upang humupa ang pamamaga. Maraming nagsasabi sa akin, anak, na dapat maipaalis ko na ito. Sabi ko, Dok, operahan mo na nga. O sige, sabi naman niya sa akin kanina. Sa wakas kako, maalis na rin itong iniisip kong problema sa kamay ko. Agad siyang isinailalim sa operasyon upang tanggalin ang malaking bukol sa kanyang kamay. So I told him that we would debulk, meaning lessen the size of the mass. But we were able to remove the mass completely. So he will not be troubled by it anymore. Malaking bagay anak ko dahil unang-una, sa gastusin man lang And malaking tulong na yun na naibigay sa akin ng operasyon. Saan ako kukuha kung halimbawa malaking halaga man yun? Yun na, tanggal na. Wala ako kahit 1 sentimong ginasto. Taos-puso ang pasasalamat ni Tatay Jose sa Operation Blessing dahil sa kagalingang natanggap. Ngayong wala na ang iniindang bukol, malaya na niyang nagagawa ang kanyang trabaho. Wala na rin ang ikinukubling sakit sa likod ng masayahing mukha. Labis-labis ako nagpapasalamat sa mga staff ng Operation Blessing, din sa mga donors na nagtulong-tulong para maibsan itong problema ko. Salamat sa Lord at kayo ang pinapunta dito para maibsan yung problema ko. Salamat. Wow naman, nakita naman natin yung pag-asa na nabuo kay Mang Jose, di ba? Yung mga kagaya niya na hindi nakakarating sa mga ospital, sa clinic o hindi naaabot ng anumang tulong, kagaya ng ating mobile clinic ay naaabot tuloy natin yung mga kagaya ni Mang Jose. Imagine, Peter, 20 years nang iniinda yung problema I cannot imagine yung maghihintay ka ng 20 years. May solusyon pala. At buti na lamang ay nadala ng Operation Blessing Mobile Clinic ang solusyon na kinakailangan ni Mang Jose. And thanks to your support, our Operation Blessing Mobile Clinic can bring free medical and dental help to isolated communities that are far from hospitals and other medical facilities. Rivers are crossed and rough terrain are traveled just to be able to reach our needy kababayans. Isa pang misyon po ng Operation Blessing ay ang bigyan ng wheelchair ang mga taong di na makalakad at hindi na makapasyal sa labas ng bahay para man lang makalanghap ng sariwang hangin. Kasama na po rito ang mga na-stroke, those afflicted with polio and cerebral palsy, and those who have hip and leg injuries. One wheelchair costs 3,500 pesos, a small price to pay to give a disabled person the freedom and a new lease on life. But with the use of a wheelchair, they can experience mobility that they have been deprived of for a long time. You can also help us send medical brigades to the marginalized and disaster-stricken areas of our country. Meron tayong mga doktor, dentista, pharmacists, at iba pang volunteers na nakapagbibigay ng libreng serbisyo at konsultasyon para sa mga mahihirap nating kababayan. Bukod pa rito, sinisiguro nating maririnig ng bawat natulungan ang salita ng Diyos at sila ay maipapanalangin. So, call now and give. Make it your early Christmas gift to our kababayans. Here's one way you can donate. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm.
Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. 3 oras mula sa Maynila ang layo ng komunidad ng mga katutubong dumagat sa Barangay Santa Ines, Tanay Rizal. Payak ang pamumuhay ng mga katutubo. Walang kuryente, tahimik at kaisa ang kalikasan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa gitna nito, isang malaking suliranin sa mga katutubo ang usapin ng edukasyon. Para sa isang guro na gaya ni Teacher Irene, nakakalungkot na kailangang piliin ng mga pamilyang dumagat kung alin ang uunahin, pagkain o pag-aaral. Ang tribong dumagat nagsimula sa walang marunong. Kaya po naisip namin, paano yung anak ko? Pag tinanong din niya ako, Inay, turuan mo akong bumilang hanggang 10. Kaya po sabi namin, sana yung edukasyon sa mga bata, sisimulan mo pa lang. Ngayon po, minumulat namin ang lahat ng kabataan, mag-aral, matuto para sa kinabukasan. Nakapagtapos ng Information Technology si Teacher Irene. Sa halip na magtrabaho sa bayan, pinili niyang bumalik sa kanilang komunidad at ibahagi sa kanyang mga katribo ang natutunan sa bayan. Sa maliit na silid-aralan na ito, napanday ang isipan at natuto ang mahigit 50 mga estudyanteng dumagat. Malaga po sa akin yung makapag-aral po para rin po sa katulad po ni Teacher Irene na makapagturo din po sa mga bata para po hindi na po yung matulad din po doon sa mga doon po sa kalatatay na wala po silang maituro po din po sa amin dahil wala nga po sila ibang napag-aralan po noon. Hindi lamang ang mga kabataan ang tinuturuan ni Teacher Irene, kundi maging ang mga nakakatandang miyembro ng kanilang tribo. Isa dito ay si Tatay Magno na natutong magsulat at magbilang sa tulong ng paaralan sa kanilang pamayanan. Noon pong hindi pa namin nakukuha yung kaunting pag-aaral, ay nararanasan po namin talaga yung kami ay lukuhin ng mga bumibili sa amin. Ang ipinagbago, hindi na kami basta ring naluluko. Subalit dahil sa pandemya at pagpapatupad ng modular education, nahaharap sa malaking hamon si Teacher Irene kung paano ipagpapatuloy ang misyon na pagtuturo sa mga kapwa katutubo. Paano po ngayon pa-module? Kailangan kong gumawa ng gawain nila linggo-linggo. Saan ko sila ikukuha ng gamit para masuportahan namin ang kanilang pangangailangan para matuto sila at maipagpatuloy nila ang isang hakbang ng kanilang pangarap. Upang matugunan ang pangangailangan sa edukasyon ng mga katutubong dumagat sa Santa Ines, Tanay Rizal, nagtungo ang team ng Operation Blessing sa kanilang komunidad. Tinahak ng Operation Blessing sa tulong ng DLL Sagad Off-Roaders Group ang 11 mga ilog at mababatong mga daan. Maihatid lamang ang mga kailangan na school supplies ni Teacher Irene. Binigyan ng Operation Blessing ang kanilang paaralan ng mga bond paper, ink para sa printer, plastic envelope na paglalagyan ng module ng mga bata at iba pang mga pangangailangan para maipagpatuloy ang edukasyon sa kanilang komunidad. Thank you, Lord, dahil nag-pray ako sa iyo kagabi. Sabi ko, sana ibigay mo na dahil kailangan na namin. At hindi po niya ako binigo dahil po binandito na po lahat na yung gamit ng mga bata. Kaya po, sobrang blessing po ang pasasalamat ang nararamdaman po ko po ngayon dahil po mapagpapatuloy ko na po yung pag-aaral nila. Hindi ko na po iisipin yung
saan ako hahanap para sa susunod na buwan, dahil nandito na para sa 6 na buwan. Makmok salamat sa Operation Blessing at sana po patuloy pa rin ang pagpapala at sa ating lahat. Maraming salamat po. Dahil sa inyong pakikiisa at suporta sa CBN Asia, ating naipagpapatuloy ang bayanihan at pagpapadama ng pag-ibig ni Kristo para sa lahat. Alam mo, Peter, it is very interesting to note na yung mga supply na yon, kung yun idadaan mo pa sa gobyerno o kung saan pa man, napakarami pang siguro, i-discuss pa yun, pagtatalunan pa yun kung paano mapaparating. Pero sa Operation Blessing, diretso na yung tulong na yon. At dito rin natin nakita that knowledge is power. Kung hindi sila matuturuan, kawawa talaga sila. Oo, and God bless the heart of Teacher Irene. No? Ang desire niya talaga to empower yung our indigenous brothers and sisters. Kaya nga, thank God for Teacher Irene and her dream of educating the members of the Dumagat tribe. After our mission in Santa Ines, we have moved to Zambales to help the Aita community. There are currently 77 Aita children that we are helping there through our Bless a Child program. Dahil sa inyong suporta, patuloy na nakapag-aaral ang mga kabataang Aita. Ang pagkalinga at pagtulong kada isang batang Aita ay nakakalaga ng 3,722 pesos kada buwan. With this amount, we are able to provide healthy food, medical care, and provision for their school needs. So don't hesitate. Give now. Scan the universal QR code for Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay. You can also give through BPI. Here's how. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Refresh others by helping them through CBN Asia. Ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng BPI eDonate. Sa inyong BPI mobile app, go to BPI eDonate. Select CBN Asia. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon, pangalan, cellphone number, BPI online registered email address at ilagay sa purpose of transaction ang telethon. Tap Donate Now. Enter your BPI online username and password. Piliin ang account na gagamitin sa pag-donate at itype ang one-time PIN. Then, transaction done. With your generosity, marami tayong matutulungan. Kaya partner with CBN Asia today. The Bible says that children are a reward from the Lord. But for 6 years, Lorelai waited in vain for that reward. Here's her story. 6 na taon nang sinusubukang magkaroon ng supling ni Lorelai at kanyang mister. Pero dahil sa pagkakaroon ni Lorelai ng polycystic ovary symptoms o PCOS, hindi siya nabubuntis. Yung egg cell, hindi po siya nagmumultiply, hindi enough para magbuntis. Hanggang sa naiisip ko na baka ipagpalit niya ako ganun dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Sobra po akong natatakot. Hanggang sa umamin ng kanyang asawa sa pambababae. Hanggang sa natanong ko po yun, pangit ba ako? Bakit nagawa mo yun sa akin? Wala naman, ang sagot naman po niya sa akin, wala sa iyong problema na sa akin. Talagang hindi po sumagi sa isip ko yung ganun na pagkakasala niya sa akin. Pero pag pala nandun ka na sa time na yon, parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Tila sinakloban ng langit at lupa. Sa depresyon niya, nakapanood siya ng 700 Club Asia. Naisipan niyang humingi ng panalangin sa pamamagitan ng text. Yung prayer request ko po, nilagay ko din po dun sa text na pag-pray po na magkaroon po ako ng baby at maging maayos po yung relasyon namin ng asawa ko, lifetime. Nagbigay pag-asa ito kay Lorelai sa puntong ninais niyang makapagbigay tulong din. Willing po akong mag-donate sa 700 Club ng 500 pesos. Lahat, every month, prinobide po yun ng Panginoon ng higit pa po sa hinihiling namin.
Bagamat masakit ang pambababae ng asawa, natutunan ni Lorelai na magpatawad at unti-unting nagbalik ang tamis ng kanilang pagsasama. Napansin ko na lang po na inaayos kami ni Lord. Humingi po siya sa akin ng tawad. Umiiyak po siya na hindi daw po niya alam kung bakit niya nagawa yun sa akin. Pinagsisisihan daw po niya araw-araw. 2 buwan matapos mapanood ni Lorelai ang 700 Club Asia, isang magandang balita ang kanyang natanggap. Nung month of July, buntis na po pala ako noon. Hindi ko pa po alam. Binigay po ni Lord sa akin yun, yung talagang ma-surprise po ako. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Lorelai. Pero sa gitna ng maselan na pagbubuntis, nabalot ng pananabik ang mag-asawa. Ang saya po sa pakiramdam, hindi ko pa explain. Yung asawa ko umiiyak na, hanggang sa iyak po siya ng iyak. Nag-iiyakan na po kaming dalawa. Dahil sabi niya po, kahit pala nagkaroon tayo ng problema at nagkasala ako, sabi niya, prepare lang pala tayo ni Lord para bigyan tayo ng magiging anak. Isang baby boy ang ipinanganak ni Lorelai at ipinangalan ng Elijah Dave. Simbolo ito ng katatagang ibinigay kay Lorelai ng Panginoong Hesus sa mga oras ng pagsubok. Nung makita ko, hindi ko maano yung sobrang sarap sa pakiramdam na parang nabuo ako. Kaya Dave is strong person and Elijah is the Lord is our God. Kaya nga walang imposible pagdating sa Panginoon. Talagang walang imposible. Akala niya siya ay baog, hindi ba? Pero hindi. Sa pananalangin, sa pananampalataya, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, ay nasagot ang kanilang prayer, ang kanilang kahilingan. At hindi lang yon pare, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati. Dahil nga nagkaproblema sila ni Mister, tapos hindi pa siya magkaanak, napanood niya yung ating programa. At siya ay humingi ng dasal, ng panalangin. At hindi lang yon, siya naman, sa kabilang banda, ay nagbigay din naman para sa ating ministry, hindi ba? Ganun yung magandang naging relasyon, I think, ni Lorelai, Mukhang nagbago yung kanyang pagtingin sa ating Panginoong Diyos because God answers prayers, And parang she took it upon herself to really be in a relationship, even with us, with our ministry. Dahil nga kahit papaano ay natulungan natin si Lorelai sa ating panalangin para sa kanya. Magaling talaga si Lord sa buhay niya kasi ako habang pinapanood ko siya, tinitingnan ko kung saan ba yung focus yung forgiveness ba yun? Kasi yung asawa ng babae, pagkatapos hindi magkaanak, ang dami. Tapos bandang huli, totoo yun, yung nag-stand out talaga na sinapit niya yung parang matinding sakit, Pero ang ginawa niya, nagbigay siya 700 club, nagkaanak. Amazing, Kaya pag nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos, sigurado, palagi niyang binabalik sa atin ang pagpapala. And many times, God's blessings are more than just money and material things. We can also experience His healing, protection, care for the members of our family, tulad ng naranasan ni Lorelai. That's why Jesus encourages us to give and keep giving, even in our times of need. Hindi ba pare, ako naalala ko rin nung time na kaka-retire ko lang doon sa isang network na pinagtrabahuan ko, talaga namang empty na yung wallet ko. Pero merong nangailangan ng tulong, at ibinigay ko pa rin, parang yung widow's mite ba, ay ibinigay ko pa. Pero alam mo, ang laking diferensya or effect rather nung pagbibigay na iyon, dahil itong taong to ay talagang natulungan at hindi niya makalimutan yung tinanggap niyang tulong. At ako naman pare, lumakas ang loob ko, nawala yung fear of lack na ako ay kukulangin, di ba? Kasi ang pinakita ng Panginoon Diyos na inalagaan din niya ako, kahit na at that time, medyo kulang kami, medyo gipit ng konti. Pero the Lord gave me the faith, like the widow, yung katiting na lang na natitira sa akin, ay shinare ko pa sa iba. And of course, you know naman how blessed I am, di ba? Ako kadalasan yung, alam mo yung prompting ng Banal na Espiritu, yung halimbawa, yung tao na yan, bigyan mo yan. Minsan na iniisip ko pa Pero most of the time na nakasunod ako,
Dahil yung tao na tinuro ng Holy Spirit, minsan hinabol ko pa eh. Basta binigay ko lang, alam ko talaga may gagawin si Lord. Kaya yung balik hindi mo na-realize, ito na pala yun, bigla na lang, di mo alam kung saan galing. Because sumunod ka sa prompting ng Holy Spirit na magbigay. Dahil sa heaven, yun ang kanilang parang requirement. Something has gotta give para merong bumalik sa iyo. Kaya let's make giving our lifestyle. Walang nalulugi sa namumuhunan sa gawain ng Diyos. You can send your donations by scanning the QR code on your screen. Pwede yan sa GCash, Maya, ShopeePay, or BDO Pay app. At salamat sa inyong pagbibigay. Napakaraming pagpapalang natanggap ang fruit vendor na si Arnel at ng kanyang pamilya. Ang buhay ko, ako ay vendors. Nagtitinda ako ng prutas. Kahit maliit lang kinikita ko, okay na sa akin yan. Nang bumagyo ng Undoy, siyempre vendors ako, nagtitinda ako. Napakag ko ang pako sa Divisoria, dala-dala ko. Ngayon, pag dating sa sasakyan, doon ko na nabunot. Di ko naman ininda kasi akala ko hindi man malala. Sabi ko, maliit lang naman eh. At saka hindi naman siya sumasakit. Pero hindi nagtagal, nagka-impeksyon ang sugat ni Arnel sa paa na naging dahilan ng pagkaputol nito. Ilang taon din siyang nagtiis sa pakikipagsapalaran sa buhay bilang vendor kahit putol na ang kanyang paa. Bumabiyahe siya mula Caloocan papuntang Divisoria para mamili ng mga tindang prutas, gamit lamang ang saklay. Dalawa ang anak ni Arnel at ngayon meron na rin siyang apo. Siya lang ang nagtatrabaho sa kanila dahil may sakit sa puso ang kanyang asawa at hindi pwedeng mapagod ng sobra. Mahirap ng saklay lang kasi ang kinakatakot ko lang, kapag umakyat ako ng building, dumulas yan. Laglag ka talaga yan. Tingnan mo yung sugat ko dito, 4 ang tahi nito eh. Nadulas ako niyan eh. Namudmud to eh. Bakit? Anong nangyari tayo? Pakikwento ngayon nangyari. Dumulas ang saklay ko eh. Naging daan ang Operation Blessing para mabago ang buhay ni Arnel nang mapili siya bilang beneficiary ng libreng artificial leg. Napakalaking kaginhawaan ang dulot nito, lalo na sa araw-araw na pagbebenta niya ng prutas. Kaya noon eh, isa lang hawak ko, isa sa saklay. Nag-ikot ako sa eskwelahan, ilan balot lang ang dala ko. Kaya ngayon, madami na kasi 2 kamay na eh. Di ba malaking diferensya? Mas maluwag ang pagharap buhay ko noon at saka ngayon. Hindi alam ni Arnel na may malaking sorpresa pa ang Operation Blessing sa kanya sa pamamagitan ng Bridge of Hope Project. Napag-alaman ng ating coordinator na ang puhunan ni Arnel sa pagbebenta ng prutas ay hinihiram niya sa kaibigan. Araw-araw ay umuutang siya ng nasa 3,000 piso at ang magiging kita ay ipinambibili ng mga kailangan sa bahay. Yung 3,000, babalik ko yun. May tutubuan ko pa yun ng pagkawal. Depende sa kita ko. Minsan dadala ko na lang ng prutas, 1 balot. Hello mga OB partners! Nandito tayo ngayon sa Deparo Elementary School para bisitahin natin ngayon si Tatay Arnel. Tara! Gusto namin sabihin sa'yo na natutuwa po talaga kami. Na-appreciate ka namin tayong sipag mo, dedikasyon mo para sa pamilya mo. Ngayon, meron kaming sorpresa para sa'yo. Hindi ka na muna mangungutang ng pangkapital kasi ngayon pupunta tayo ng... Salamat yun! Punta tayo din sa Divisoria para mamili tayo ng mga prutas mo. Okay? Okay. Pero may iba pang sorpresa ang Operation Blessing na naghihintay sa kanya at siguradong makakatulong para mas marami na siyang madalang prutas sa pagbebenta. Hindi na mahihirapan na mamasahe kasi iniisip mo kanina, di ba? Sa tulong ng ating mga partners, maliban sa kapital ay nakapagbigay din tayo ng mga groceries, bagong cellphone at e-bike kay Arnel.
Kasama din natin ang ating local church partner para maging holistic ang tulong upang mapunan din ang kanyang espiritual na pangangailangan. Masayang-masaya ako nang nakita ko to Kasi hindi na ako mamasahe. Sabi ko, andyan na yung matagal kong pangarap sa buhay ko Dumating na Nagkatotoo na yung mga pagtutri ko kay Lord Hindi talaga ako nawala ng pag-asa Basta manamilit talaga kay Lord Andyan naman ang Panginoon, yung ang magbibigay sa atin ng magpupuno ng mga kinabukasan natin at magpapabago sa buhay natin. Wow naman, holistic ang tulong na tinanggap ni Arnel. May paan na, may negosyo na, meron pang e-bike. Pero Katay, yung attitude niya, yung passion niya, he has every reason to beg but he refuses. He wants to earn, may dignidad siya. And kita mo yung joy sa mukha niya, no? Talagang... Pwede naman kasi na hindi naman kailangan maghumingi ng limos ang tao, no? Siguro kung at the very least is humingi ng tulong is fine, di ba? And somebody like Operation Blessing can bring the help that like what Arnel received. You really gave him hope to all those donors there. Your donations can be truly life-changing indeed, especially for the disabled and struggling breadwinners like Arnel. So come and be part of our cycle of blessing. If you give more, we can reach more. Pwede rin kayong mag-volunteer. You can bless our beneficiaries with your skills, talents, and your heart to share the love, joy, and abundant life that only Jesus can give. Everyone who joins an Operation Blessing mission shares a common observation. They say they came to bless but ended up sila ang talagang na-bless. Did you feel that way, Kata, when you would attend this, go to those missions? Of course, all the time. Kasi ang nakikita mo yung gratefulness ng mga tao na alam mong kailangan nila at natanggap nila yung kailangan nila. So, because of the joy that they receive and also not only that, the hope that we know that they already have, you know, ay syempre nakakataba ng puso, Peter. So I think we bring more home, no, than we could even imagine, diba? Tama. So to give more details on how our faithful partners and viewers can be a blessing, here is John Tan, the managing trustee of Operation Blessing Philippines. Welcome, John. Thank you for being here. Brother Peter. Kata. Good evening. Good evening. So, John, what are the programs in Operation Blessing that our partners can support? Maraming programs ang Operation Blessing. Nakita natin yung pinakabagong program natin, which is the Bridge of Hope program. So, naghahanap tayo ng mga taong katulad ni Arnel na masipag sila, dedicated sila, pero they need a break. Right, you know? And so we because of our partners, because of our donors, we can now provide what they need. So hindi lang siya tingi-tinging tulong, no? So kung anong kailangan, kung medical, yun nga yung kanyang prosthesis. Tapos kung like before, the other beneficiary we had, yung bubong nila, kailangan naman ayusin, so we fixed the house also. And then, so whatever they need for their business, for their health, and for their spiritual health. So we partner with a church, local church din naman, para din mag-grow sila spiritually. So talagang their whole pagkatao. John, how do we find them? Do they apply or are they recommended to us, like our partner NGOs or our partner churches? So far, they've been recommended by our church partners. But people can always write us on Facebook Messenger if they want to be part of that program. Right. Pero what we need really right now is our donors to help us. Kasi napakaraming taong katulad ni Arnel that they just really need a break. Somebody to you know, help them to get out of that cycle. Kasi yung utang ni Arnel, may interest siyempre, pa yun. Oo, babayaran niya. So paano siya makakalaya dun sa ganong buhay kung wala talagang tutulong sa kanya tulad ng ating donors at ang Operation Blessing to help him get out of that. Ayan. So John, is there an upcoming medical brigade that we are going to have? Would you give us some details about Actually, our team right now is in Jensan. They just arrived in Jensan. So
this is naman another partnership from PCCMI in Gensan, our longtime partners. They invited our medical team to help the elderly naman. So these are the elderly that cannot go to the health centers and they need medical attention. So our doctors will go to them and treat them and give them medicines and all that they need. How long will this medical brigade be? For the week, and then we know that, di ba, may recent earthquake sa Gensan. So magkakaroon na rin ng assessment habang nandun yung team. I'm waiting for them to give us feedback as to how we can help those who were affected by the earthquake. Ayan. So, ang dami talaga naka-line up. So, John, our Operation Blessing team right now is also in Israel. How can our viewers help in this project? Kasi nandun na sila ngayon. Well, first of all, we need your prayers kasi we know that this is a war zone. So our team has bravely and sacrificially gone. There's 7 of them there now. So they will help the families of those who evacuated. So these are families that have seen terrible things happen to their own family members, to their neighbors. So, ang number 1 na tulong natin doon is psychosocial trauma, counseling, and seminars, and really caring for the evacuees. So, we already have local partners who have given to that effort. So, if you want to give to that effort, we will gladly bring your donations and your help to our fellow Israelis. And I remember, syempre dyan, marami ring mga Pinoy doon, mga caregivers, no? They were also witnesses, no, to the tragedy that happened there because they took care of, or they take care as caregivers of the Israelis. So I'm sure pati sila ay mahatira natin. At saka some of them lost their jobs, di ba? Also. Yun ang nakakalungkot kasi alam naman natin, being a migrant worker, hindi ka naman in the list of priorities. Right. Okay? So, syempre yung gobyerno ng Israel, tinutulungan nila yung kanilang mga mamamayan, pero yung mga migrant workers, parang they're just expected to be there, but they suffered the same trauma. Because they were in the same area. So we have brothers and sisters, Filipino OFWs there who are still working, serving in the families, but their trauma has not been addressed. So we're there. We're there. Operation Blessing is there to reach out to them. Yes, so we are working with the biggest Filipino organization for workers in Israel. There's 30,000 Filipinos there. So we will also do psychosocial services to our fellow Filipinos in Israel. Ayan. So for all our donors, John, maybe you want to make one more appeal sa kadami ng projects ng Operation Blessing. You know, whatever you give to Operation goes directly to our beneficiaries dahil napakarami nating tinutulungan at marami pa tayong gustong tulungan. I personally bring your gifts and your donations to the missions and the projects that we have. So everything that you give will not go to waste because we together are changing lives and changing families and changing this nation step by step. Amen. Maraming salamat, John. Thank you for being here with us and bringing light and explaining to our viewers and donors what we're doing currently now. Thank you, Brother Peter. Thank you. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, mga nanonood ngayon, magbigay na po kayo at sali na kayo sa mga proyekto ng Operation Blessing. Balita ko, meron ng mga nagbigay ng kanilang suporta. Hindi ba? Tama ba dyan, Alex? Tama. Oo naman, Kata. And to help me read the pledges is a supporter of our ministry since 2012, Pastor E.J. Grepo. Familiar na po. Together with his wife, Jofel. Hello, Jofel. Pastor E.J., ang tagal mo na palang supporter, 11 years. Anong reason mo bakit mo sinusuportahan ang ministry ng CBN Asia?
Sa totoo lang po ay napakasarap suportahan ang ministry ng CBN Asia dahil po kitang-kita po natin nakakapagpabago ng buhay at nakakatulong. Hindi lang nagbibigay ng isda, tumutulong at nagtuturo mga isda. Kaya po talagang hindi po magbabago ang puso ko at ng family namin at ng ministry po natin sa Cavite sa pag-support sa CBN Asia. Ayan. At sino-sino na yung mga nagbigay? Ito na po yung ating mga kababayan na sobrang saya sa pagbibigay. Sina Pray ng Taguig City, 10,000 pesos. At ganoon din si Monica ng Jensan, 1,000. Si Denaya ng Rizal, 2,500. Si Zai ng Malabon City, 150. At ganoon din si Sheila mula sa UAE, hindi po hadlang ang layo, 500. Talagang ang laking tulong po nito sa ating mga kababayan. At sa M. Lulier po, may nagpadala rin po sina Pearly mula sa Caloocan City, 100. At si Elisa, Quezon City, 500 pesos. Okay, and so far, your donations has reached 2,710,951 pesos. At sa lahat ng nag-donate, here's our special gifts for you. When fashion meets compassion, you can make someone smile with your God is Good statement shirt and provide the sick, hungry, and discouraged with much-needed support. For a donation of 2,500 pesos, plus you will get streaming access to Peter Kairou's Kapit Lang, God is Joy audio teaching. He is the same yesterday, today, and forevermore. Be a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Thanks to your support, we are able to maintain our CBN Asia 24/7 Prayer Center. We have round-the-clock prayer counselors who are ready to listen and intercede for your every need or concern. Here's the inspiring story of Leonida Frando, a faithful televiewer na naging suki ng ating prayer center through the years. Bata pa lamang ay natutunan ng gumising ng maaga ni Leonida para mag-asikaso ng kanilang agahan. Pagka 5 a.m. pa lang ng umaga, maingay na yung buong bahay kasi yung tatay ko nang bumukas ng radyo yan. Noon niya unang napanood ang children's program ng CBN Asia. Naging interesado siya lalo na sa coloring books nito. Nag-try lang ako, nag-test lang ako, baka bibigyan ako ng coloring book o kung ano man. So nag-send ako ng sulat nun. Tapos hindi ko na-expect. Hindi lang isa yung nakuha ko, dalawa pa. Kaya syempre, ikaw bilang bata, tuwang-tuwa ako na mayroon ako noon. Sa paglipas ng panahon, bukod sa children's program ng CBN Asia, napanood na rin niya ang The 700 Club Asia. Nalaman niya na bukod sa mga inspiring stories na hatid ng programa, ay mayroon ding prayer center na pwedeng tawagan ng mga taong nahaharap sa iba't ibang hamon sa buhay at nawawalan na ng pag-asa. Sa kanyang paglaki, nagkaroon siya ng pusong tulungan ng mga magulang. Kaya naghanap siya ng trabaho, gayong di pa siya tapos sa pag-aaral. Nang mahirapan sa paghahanap ng trabaho, ay naalala niyang tumawag sa prayer center. 39 companies na yung pinag-applyan ko. Wala tumatanggap talaga sa akin. Pagkalipas ng 2 linggo, laking tuwa niya nang makatanggap siya ng magandang balita mula sa kanyang inaplayan. Pagkatapos ng 1 taong trabaho dito sa Pilipinas, nakapagtrabaho siya sa Singapore bilang IT engineer. Matapos ang 3 buwan ay bumalik ng Pilipinas at nagtrabaho bilang technical support. Taong 2021, kinasal siya sa kasintahang si Francis. Nagplano ang mag-asawa na magkaroon ng sariling business. Ngunit hindi ito natuloy nang oferan sila ng nanay at kapatid ni Francis na pumunta ng Canada. Paano ka tayo mga pag-Canada? Wala ka tayong ipon. Sabi ko,
Ang mahal-mahal magpunta ng Canada, magkano pera kailangan sa Canada. Sa kabila ng kanilang pagdududa, naging posible ang pagtungo nila sa Canada. Tinulungan sila ng nanay at kapatid ni Francis. Gayunpaman, naharap naman sila sa isa pang hamon. Yung kataon na may problema na hindi pala sila nag-hiring ng time na yun, dumating ako. 1 month, nagantay ako ng tawag nila. Tapos ng time na yun, down na ako. Sabi ko, wala talaga. Sabi ko nga, isang buwan na, wala pa rin yung tawag. Nag-chat na ako lang sa 700 nun. Kasi nung time na gumising ito ng umaga, ang dami na kasi in-applyan sa labas, kahit sa online. Tapos nung gumising to, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ano bang mangyayari sa ating dalawa? Sabi niya, yung ipon natin, paubos na. Nananatiling matatag ang pananampalataya ni Leonida. Naniniwala siya na ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang panalangin para sa asawa. Katulad ng siya'y manalangin din ng trabaho noon. Pagkalipas ng 2 linggo, tapos eventually, nung pagka-ask ko ng prayer sa inyo, nagulat naman ako dahil sunod naman yung mga tawag yung mga pinasahan niya ng resume. Di maipaliwanag ang sayang nadama ng mag-asawa. Sa ngayon, si Francis ay nagtatrabaho bilang isang cook, habang si Leonida naman ay isang IT business analyst student. Lord, thank you. Alam ko ginaguide mo ako. Ang saya at pasasalamat sa Panginoon at sa CBN Asia Ministries ni Leonida ay ibinabalita niya sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Salamat kasi natanggap sa trabaho yung asawa ko. Salamat sa prayers nyo. Yung joy namin, lampas-lampas pa sa 100%. Siguro mga 1,000,000%. Ay, nako, ang ganda-ganda ng ngiti ngayon nila, no? Pero when you think about it, Alex, minsan the Lord will allow us, to experience certain trials na feeling natin ay walang solusyon or wala nang katapusan, hindi ba? Na talagang lugmok na tayo, nakaluhod na tayo, and you feel helpless until you realize that prayer works. God hears our prayers. And the prayer center, na-discovery nila, na tumawag, humingi ng panalangin. And God answered your prayer. Alam mo, minsan inaalaw nga ni Lord na yung situation natin, parang wala si Lord . Sobrang tagal na itong pinagdaraanan ko, pero bakit parang hindi ko siya ma-feel? Actually, yun ang mga pagkakataon na hindi natin alam. That is the time that the Lord is most closest to us. Mas malapit siya sa atin ng mga panahon na yon. Hindi lang natin nararamdaman kasi tinitingnan tayo ni Lord. Tinitingnan niya yung ating attitude, no? Kung talagang tayo ay kakapit sa Kanya. Pero pag nakita yan ni Lord, maniwala ka. Talagang walang bagay na ginawa ka sa Kanya na hindi masusuklian. Amen. There's a saying, di ba, Alex, na Satan laughs at our toiling, mocks our wisdom, but trembles when he sees the weakest saint on his knees praying. But it is also true that when we are weak, God is strong. Nothing is impossible with God. And we can access His power, protection, and miracles through prayers in Jesus' name. Kaya't tawag na sa ating 24/7 CBN Asia Prayer Center. Ang mga numero ay nasa inyong TV screen. Keep calling and keep giving. Thanks to your donations, our prayer center has been providing counseling and prayers every day for almost 30 years. 24/7 yan. Our phones are manned by specially trained intercessors who can give you wisdom and inspiration from God's Word. Here is a safe and convenient way you can send us your financial support for our prayer center and other ministries. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. For a cause. Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. For a cause. For a cause. For a cause.
Isang wasak na pamilya ang kinamulatan ni Marilyn nang maghiwalay ang mga magulang. Sa kabila nito, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Kahit batid niya na ito ay may ibang pamilya na. Ganon din ang nanay ko, hindi naman niya kami tinuruan na magalit sa tatay ko. Kumbaga siya lang ang may galit. Lumaki kami magkakapatid na ang inisip namin kung paano kami magiging mabuting tao kahit nasa kabila ng kaming pamilya ay hiwalay. Pero isang bagay ang bumabagabag kay Marilyn. Nagkaroon din ako ng takot. Ang mangyayari sa akin na magkahiwalay kami na magiging asawa ko. Makalipas ang ilang taon, nakapag-asawa si Marilyn. Sinikap niyang panatilihing masaya at buo ang kanyang pamilya. Subalit, I'm battered wife. Dumating din sa puntong nagkahiwalay kami na hindi ko na rin kinaya yung aking katawan kasi nga isip ko yung mga anak ko, paano pagka nagpantay na yung paa ko? Kawawa na may mga anak ko. Sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok, nasumpungan ni Marilyn ang pag-asa nang maimbitahan siyang dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Dito, lumago siya sa kanyang relasyon sa Diyos at tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Na-connect din siya sa isang Bible study group kung saan niya nakilala si Noemi na naghikayat sa kanyang manood ng The 700 Club Asia at magbigay sa gawain ng Panginoon. Umantig sa kanyang puso ang mga kwentong napapanood. Higit niya ring naintindihan ang kahalagahan ng panalangin, kaya naglakas loob si Marilyn na tumawag sa prayer center ng CBN Asia at idinulog ang matagal na niyang dasal. Ayun na lang po talagang hiling ko, ang nanay ko po na maalis yung galit niya para sa tatay ko. Maging magkaibigan po sila, maging maayos po, pati po kami mga kapatid ko at gamitin mo akong daluyan para sa pamilya. Matapos ang isang taon, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Bagamat na-diagnose ang kanyang ama sa sakit na lymphoma, naging daan ito para magkita ulit ang kanyang mga magulang. Natuwa ako, lumapit ang nanay ko. Hinawakan sa kamay yung tatay ko, pagaling ka na ha. Sabi niya, patawarin mo ako. Pinapanalangin kita na ikaw ay gumaling ka agad. Naiyak na yung tatay ko kasi ang tagal niya na yung hinihintay. Nakilala rin nila ang iba pa nilang mga kapatid at laking tuwa nila dahil mistulang naging one big happy family sila. Ang saya talaga ng puso namin ito nangyari. Sabi ko nga nagsasayaw ang mga anghel sa langit ng araw na yun. Natutunan din ni Marilyn na patawarin ang kanyang asawa. Pinagpray ko yung sobra, napakasarap talagang igawad natin pagpapatawad. Nag-uumapaw ang pasasalamat ni Marilyn sa Panginoon, kaya naman napukaw ang kanyang puso na maging faithful giver ng CBN Asia. At ngayon, handa rin siyang ibahagi sa iba ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos sa akin na kaibigan ko, sandigan talaga sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Thankful ako sa 700 Club dahil nakilala ko kayo. Lahat ng aking mga panalangin sa 700 Club ay answered prayer na naging parte kayo ng buhay ko at naging malaking bahagi ng buhay ko. Only Jesus can heal your broken heart and life. Only He can give you the peace that surpasses all understanding in all circumstances. Para kay Marilyn, nag-umpisa ang pagbabago ng kanyang puso at buhay nung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And that can happen for you right now by joining us in a simple prayer of faith. In John chapter 1 verses 12 and 13 it says, "But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Accept Jesus in your life and experience peace and joy like never before. Pray this prayer from your heart. Just say, "Dear Lord, I come to you and I humble myself before you. And Lord, my heart is just broken in so many pieces. I need you. I need your help. I need you to fix my life. So Lord, this very moment I confess all my sins, especially the things that I have kept in my heart, the bitterness in my heart, the unforgiveness, Lord. Deal with each one of them this very moment. And I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will journey with me and walk with me all the way to eternity. Thank you that on the cross, you took away my sin, my shame, and my guilt. Therefore, now I am set free.
free to love you, free to live a life that pleases you. Thank you, Lord, for the victory in the cross. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Peter, there are several watching right now, and they're so worried because their children have pneumonia. There seems to be some kind of a virus that's spreading around the children, and it develops into pneumonia. But God says, I will heal your child. I am His healer. So just believe, touch your child right now over his head and even on his chest, and declare, you are healed in the name of Jesus, because the Lord is healing your child right now. And Peter, there is a grace for healing for cancer, especially cancer of the pancreas and cancer of the bones, in the name of Jesus. Though you think these are difficult things to be healed, but God is not limited by anything. And He has died on the cross, not just to save us from our sins, but also to heal our bodies. So believe and receive your healing from cancer in the name of Jesus. The Lord is so big. He's much bigger than that dreaded disease. God can heal you. Just receive it now in Jesus' name. Yes, the name of Jesus is above cancer. And even now, somebody is being healed from cancer in the throat. Somebody is being healed from colon cancer. Somebody is being healed from cervical cancer. You're just in your 30s. Fear not. The Lord says, I have healed you completely. I have removed every cancer cell in your body. And there's also someone watching right now. You have a severe ear infection on your right ear, and you're in pain. The Lord is releasing His miracle touch upon your ears, and that pain is going away. You're feeling it this instant. Receive that healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. If you prayed with Peter a while ago, if you received Jesus in your heart, and if you received His healing, please call us so we can praise God together, and we can also pray for you and tell you more about Jesus' love, promises, and blessings. Heto po kung paano. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location, o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. Basahin natin ang mga nagpadala ng kanilang tulong at suporta. Si Jenny, 200 pesos. Cassandra ng Manila, 500. Cleofi, 100. Janice, 250. Rolando ng Cebu, 10,000 monthly. Wow, yan ang gusto natin. Thank you, Lord. Si Jaina, Haina ng Laguna, 500. Ana, 500. Anita, 1,000. Maricel, 200. Leia, 1,000. At meron pa po, si Jan, 100. Gloria ng Manila, 200 monthly. Josephine, 500 monthly. Janice, 500. Manuel ng Negros Occidental, 500. At basahin naman natin ngayon ang mga komento ng ating mga nagpunta sa ating social media. Heto, from Annabel Kainga, thank you po for the prayer for full recovery of my father for his prostate. Ayun, sabi ko na nga ba, answered prayer agad. Thank you din po for giving me daily verses that you send for. It helps me for my everyday life. God bless po sa show po ninyo. Nawa po mas marami pa po kayong matulungan, lalo na po sa Operation Blessing. Marami po kayong natutulungan. And we have another comment from Lanzier Guyver. Grabe, praise God! Ang galing talaga ng OB at the 700 Club Asia. More power and God bless. And to you too, God bless. Thank you. And so far, your giving tonight has reached... Ta-da!
2,844,251. Keep calling, keep giving. Yes, keep calling. Nandito lamang po kami para tanggapin ang inyong mga tawag. You know, it's been a joy sharing the past hour with you and you and you. Pagkasama si Jesus, palaging masaya, palaging may pag-asa. Heto ang masasabi ng lahat ng kumakapit sa Kanya. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. In English, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Whatever you're going through, and whatever challenges you're facing, remember, we have a bright future, an eternity of happiness in the presence of God. Kaya, kapit lang, God is joy! Ngayong Biyernes, hindi lubos maisip ni Mark na iiwan sila ng ama para sumama sa iba. Dahil dito, nagdesisyon siyang tumigil na lamang sa pag-aaral upang makatulong sa pamilya. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Abangan, 12:00 ng gabi sa GMA.